Good evening. Mabuhay. Mga kababayan, gentle reminder lang po sa ating lahat dito sa United Arab Emirates. As a Filipino living in United Arab Emirates or sa Islamic country, marami po tayong nakasanayan na hindi sumasang-ayon sa batas kung saan tayo naninirahan. Tulad ng pagsasama sa isang bahay na hindi legal na mag-asawa. Ito ay reminder lamang. Reminder lang po. Kung susundin lang natin ang hindi nasig-ayon sa kanilang batas, maganda ang buhay natin dito. Ang lahat na pinagbabawal nila. Halimbawa, sa mga mag-asawa naman, tingnan natin. Kung minsan susunduin natin yung asawa natin sa opisina or kung saan sila galing, saan sila nagtatrabaho, huwag natin ipapakita ang ating affection. Alam natin tayong mga Pilipino, mapagmahal, talagang nandyan yung care natin sa ating mga asawa. Pero, ilimit natin. Dahil iyon ay mahigpit din na pinagbabawal nila dito. Ngayon, titingnan natin sa pananamit natin. May mga bagay na talagang gustuhin man natin. Para sa atin, okay lang. Pero sa kanila, hindi pala. Tulad ng pagsuot ng mga maiiksi. Irespeto natin ang host country. Pagsusuot ng mga sleeveless, alam natin bawal yan. Kung minsan nga, alam mo, mahal tayo ng mga host country. Sabi nila, pagsabihan mo sila dahil they are good people. Sabi ko, salamat naman kung yun ang pagkakaano nila sa atin. Kaya lang, yun nga, hindi natin akalain na para sa kanila, malaswa talaga. Hindi talaga maganda. Tulad ng buwan ng Ramadan, talagang ipinagbabawal nila. Okay, allowed naman tayo kumain sa bahay natin, sa mga private area. Pero irespeto natin na huwag naman kumain sa publiko. Yun ay pinagbabawal din nila. It's just to respect them. Ngayon, sa mga total nandito na rin tayo sa mga kababayan natin. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa kung bakit ina-advise ko ito sa inyo. Tulad ng pagsasangla ng passport natin. Kung tutuusin, ang passport, hindi tayo ang may-ari niyan. Ang may-ari noon ay Republika ng Pilipinas. Pinahiram lang sa atin. So, ang ginawa natin, marami tayong mga kababayan na isinasangla ang passport. Ngayon, nagkasakit siya. Nasa ospital. Gusto na umuwi. Hindi siya makauwi dahil wala sa kanya ang passport niya. Ngayon, tatawagan ang ating consulate. Saan ang consulate hahanapin yung passport natin? Doon malalaman na isinangla niya ang kanyang passport. Kailangan pa ba yan, kababayan? Isa pa, hindi ko akalain, pati itiim. Isangla din. Sinasangla ba ang itiim? Naku po, mga kababayan, huwag naman. Huwag natin papasukin yung mga bagay na talagang walang, hindi talaga maganda yun. Yung mga pagbibinta ng mga bawal na, tulad ng mga alak, mahigpit na pinagbabawal ng host country yan. So, anong mangyayari ngayon? Doon tayo nagsisisi kapag nasa loob na tayo. Alaman natin yan kung saan tayo. Doon na sisihin natin yung bansa. Bakit ganun? Wala tayong magagawa dahil yun ang kanilang batas. Sundin natin. At kapag sinunod natin ang batas nila, walang masamang mangyayari sa atin. Yun, malalaman mo na lang, nakakulong siya dahil sa utang niyang 5-6. Naku naman kababayan, itong gagawin natin. Huwag tayo mag-spend more than sa ating budget. Kung ano lang yung kaya natin, yun lang. Okay, yun ang buhay natin. Kailangan ba manghiram ka ng 5-6 para mag-birthday ka? Or
para ibili ng kung ano dyan na hindi naman natin dapat gagawin yun. Kaya mag-isip-isip tayo mga kababayan. Kasi nandito tayo sa bansang ito, iniwanan natin ang ating mga pamilya sa Pilipinas. Para ano? Maghanap buhay. Mag-ipon tayo. Mag-ipon tayo. Nakita natin, maraming umuwi sa bansa natin na, ibig sabihin ba na, wala. Bakit? Dahil halos ang kinikita nila ay tama lang gastusin sa mga bagay na hindi naman natin dapat pag-aksayahan ng pera yun. Kaya yun lang ang advice ko sa inyo. Kung maari lang, mga kababayan, huwag natin hihintayin na nandoon na tayo sa kulungan or nahuli na tayo, sana hindi natin ginawa. Pero huli na eh. Anong gagawin natin? Kaya, gentle reminder ko lang sa inyo. Iwasan natin ang mga bagay na mga ipinagbabawal ng host country. Sabi ko nga, yung mga pagsasangla ng ating passport, ATM, yung paghiram ng 5-6, yung mga pagsasama nga hindi legal na mag-aasawa, yung pagbibinta ng mga alak o mga gamot na bawal. Alam natin yan mahigpit. Hindi lang siguro ninyo naiintindihan yan hanggat hindi ninyo nararanasan. Pero, hintayin pa ba natin yan, mga kababayan? Yung passport ninyo, uulitin ko yun. Ang passport ninyo, huwag ninyo isangla. Anytime, kung kailanganin natin, uuwi tayo sa bansa. Saan mo kukunin ang passport mo? Baka mamaya ay alam mo naman yung sinanglaan mo. O, hindi na niya magpapakita sa iyo. Or magpapakita man sa iyo, dagdagan niya yung interest para lang na kukunin mo yung passport. Eh, wala ka ngayon pambayad. Ngayon, buwan-buwan, ang binabayaran mo lang ay yung interest. Naku, mga kababayan, hindi ka makakalabas sa tawag na kahirapan. So, para ano pa? Para ano pa? Na pumunta tayo dito, iniwanan natin ang ating mga pamilya sa Pilipinas, para ano? Nakakapagod din na magtatrabaho dito, na malayo sa ating pamilya. Pero, ito nga, kung hindi tayo mag-isip-isip, kumbaga ba, ako, advice ko lang sa inyo yan. Baka sabihin nyo ay nangunguna ako sa inyo. Advice ko lang sa inyo. Kasi, alam nyo, nakakapasok din ako sa mga kababayan natin kung saan sila. Kawawa. Huwag natin hintayin yan. Iwasan natin. Naku, alam ko, marami tayong mga kababayan dyan na mga nagbibinta ng mga inumin, sangla ng mga passport, sangla ng ATM, nagsasama sa isang bubong na hindi legal na mag-asawa. Naku naman, kababayan. Siguro, iba sa inyo magagalit sa akin, o iba sa inyo tataas ang kilay, o maraming mga action sa sinasabi kong ito. Pero ako ay gentle reminder lang sa inyo. Okay? So, ang masasabi ko lang ulit, ang ma-advise ko sa inyo, advice ng isang kapatid. Hindi yan isang kung sino, isang kapatid ninyo nga si Sister Wafang na naglilingkod sa inyo dito sa United Arab Emirates or sa Dubai. May malasakit lang ako po sa inyo. Ngayon, nasa sa inyo yan kung tatanggapin ninyo yung aking advice or hindi. Wala na akong magagawa. Pero, ito nga, ulitin ko, ang aking layunin para sa aking mga kababayan ay kabutihan lamang. So, please, iwasan yung mga bagay na ikakasama natin sa bansang ito. Alam natin ang kanilang batas dito ay masyadong mahigpit. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan ko.